Mapagpalang araw po sa bawat isa. Ako po si Rhea. Bahagi po sa inyo patungkol sa Introductory Lesson 2, Part 1. Kaya with a good and noble heart ay sama-sama po natin na alamin ang patungkol dito. Simulan po natin ito sa pamamagitan ng pagbasa ng 2 beses ng ating topic lesson kasama ang main reference. Ready, begin. Introductory Lesson 2, The Basics of the Bible, Part 1. Main reference, 1 John chapter 5, verse 13. Isang beses pa po, Introductory Lesson 2, The Basics of the Bible, Part 1. Main reference, 1 John chapter 5, verse 13. Ayon sa ating main reference sa 1 John chapter 5, verse 13, sinabi na sinusulat ang mga bagay na ito upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Paano natin malalaman ang patungkol sa buhay na walang hanggan? Dapat maunawaan natin ang mga bagay na nakasulat sa loob ng Biblia. Kaya alamin po natin ang kasagutan sa pamamagitan ng pag-alam sa 2 main points ng ating Lesson 2 Part 1 ngayon. First point is the Bible is a book of covenant. Second point, the Bible is the Holy Scripture. Dadako na po tayo sa ating main point number 1, the Bible is a book of covenant. Ano nga ba ang ibig sabihin ng covenant or pangako? Ang kasunduan o tipan kung saan ang pangako ay dapat merong subject, content, medium, at result of the covenant. Kung ito ay aklat ng pangako, sa lahat kaya ibinibigay ang mga pangakong ito? Sa Psalms chapter 89 verse 3, sinabi na pumipili ang ating Diyos ng pagbibigyan ng kanyang mga pangako or ng kanyang chosen one. At ang mga katawagan na tumutukoy sa chosen one or chosen people sa loob ng Biblia ay Israel, Judah, Jerusalem at Zion. At sa ilang bahagi naman nahahati ang Biblia. Ang Biblia ay nahahati sa 2 bahagi, ang Lumang Tipan at ang Bagong Tipan. Ang Lumang Tipan ay mula sa Genesis hanggang Malakay, samantalang ang Bagong Tipan ay mula naman Matthew hanggang Revelation. Una, tignan natin ano ang nakapaloob sa Lumang Tipan, sino ang subject, ano ang content o nilalaman ng pangako, ano ang medium o kailangan upang mapagtibay ang tipan at ano ang naging resulta ng tipan. Sa Lumang Tipan, ang pangako o tipan ay sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga piniling tao, the chosen people of God, the Israelites, people or the Jews. Sa Exodus chapter 19 verses 5 and 6, sinabi, kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang ko. Kayo gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. At sa Deuteronomy chapter 28, sinabi na kapag napanghawakan ang tipan ay pagpapalain, ngunit kapag ito ay hindi napanghawakan ay susumpain. At sa Malakay chapter 2 verses 6 and 7 ay sinabi na ang dapat tungkulin ng isang pari o saserdote ng Diyos ay dapat nagtuturo ng tama at hindi ang mali. Namumuhay siya ng matuwid at matapat sa Diyos at tinutulungan ang maraming tao upang huwag nang gumawa ng kasamaan. Tungkulin ng mga pari na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sila ang dapat sanggunian ng mga tao tungkol sa kalooban ng Diyos sapagkat sila ang mga sugo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ano ang nilalaman ng tipan o pangako o kasunduan sa pagitan ng Diyos at piniling bayan ng Diyos? Sa Exodus chapter 20, dito ay merong pangako. At ano ito? Ibinigay kay Moses ang 10 utos ng Diyos or 10 commandments. At ang kauna-unahang kautusan ay huwag silang sasamba sa Diyos at nagpangako din ng ating Panginoong Diyos ng isang Savior o tagapagligtas. Napanghawakan kaya ito ng mga chosen people? Ano ang kailangan
upang mapagtibay ang isang tipan o pangako. Sa Exodus chapter 24 verses 1 to 8, nung panahon na yon, kinakailangan ng dugo ng hayop upang ang tipan ay ma-establish o mapagtibay. Ano ang nangyari sa tipan sa pagitan ng Diyos at ng piniling bayan ng Diyos? Sa 1 Kings chapter 11, sa pamamagitan ni Haring Solomon, sumira siya sa tipan sapagkat sumamba siya sa mga Diyos-Diyosa ng kanyang mga hintil na asawa at maging ang mga nasasakupan niya ay ganun din ang ginawa. At sa Hosea chapter 6 verse 7 ay makikita natin na kagaya ni Adam, ang mga chosen people ay sumira sa pangako. Tinalikuran nila ang ating Panginoong Diyos na dapat ay siya lamang ang kanilang sasambahin. Dahil sa pangyayaring ito, nagpangako ang ating Panginoong Diyos ng Mesaya o tagapagligtas upang ang bayan na sumira sa tipan ay manumbalik sa Kanya. Magagawa kayang tanggapin, kilalanin at paniwalaan ng piniling bayan ang Mesaya na ipinangako ng ating Panginoong Diyos? Sino ang pangakong Mesaya o tagapagligtas? Dumako na tayo sa ikalawang hati ng Biblia, ang bagong tipan. Sa pagkakataong ito, sino naman ang subject ng bagong tipan? Ang bagong tipan ay sa pagitan ng Panginoong Hesus at mga spiritual Israel o Christians. Sa lumang tipan ay merong pangako na magpapadala ng Savior o tagapagligtas dahil nga sumira sa pangako ang piniling bayan ng Diyos. At ang pangakong ito ay natupad ayon sa nakasulat sa John chapter 1 verses 11 to 13 na kung saan dumating ang ating Panginoong Hesus sa kanyang sariling bayan, ngunit ang nakakalungkot, hindi siya tinanggap at hindi siya kinilala ng kanyang sariling bayan. Kaya sinabi na hindi na sa pamamagitan ng physical bloodline maaaring matawag na anak ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng espiritual. Kung sino man ang maniwala at sumampalataya sa ating Panginoong Hesus ay magkakaroon ng karapatan na maging anak ng Diyos. Bakit hindi tinanggap at kinilala ang ating Panginoong Hesus ng kanyang sariling kababayan? Sa Acts chapter 13 verses 26 and 27, sinabi na hindi nila naunawaan ang pangako at ang katuparan nito na kanilang binabasa sa araw ng pamamahinga. Sa Luke chapter 24 verses 25 to 27, sinabi na bakit ang hirap nilang paniwalaan ang sinabi ng mga propeta at sinabi niya na ang lahat ay kailangang mangyari ayon sa kung ano ang nakasulat sa aklat ni Moses, sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng awit. Dahil dito, ang unang tipan o ang lumang tipan ay nasira sapagkat nagkaroon ito ng kakulangan. Ano ang kakulangang ito? Ito ay ang hindi pagtanggap sa ipinangakong tagapagligtas. Dahil sa kakulangan na ito ay kailangan na gumawa ng bagong pangako. At ito ay ang bagong tipan. Naitatag ang bagong tipan dahil sa nasira ang unang tipan. Ano ang nilalaman ng bagong tipan? Ito ay ang law of freedom at ang propesiya ng ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Paano naitatag ang bagong tipan? Naitatag ito gamit ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo na ibinuhos niya sa krus ng Kalbaryo. At sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus, ito ay magagamit upang mapatawad ang kasalanan at maging kanyang mga saserdote upang paglingkuran ng ating Diyos ayon sa Revelation chapter 1 verses 5 and 6. At sa Revelation chapter 5 verses 9 and 10 naman, ginamit ang dugo ng Panginoong Hesus upang tubusin ang mga tao mula sa bawat wika, lahi, bayan at bansa. Sa Revelation chapter 7 verse 14 naman, ginamit ang dugo ng Panginoong Hesus upang linisin at paputiin ang kasuotan ng mga tao. At sa Revelation chapter 12 verse 11, ang dugo ng kordero ay ginamit upang magtagumpay sa dyablo sa pamamagitan ng pagpapatotoo ng salita ng Diyos. At nasaan ang kabuuan ng propesiya ng mga pangako ng bagong tipan? Ito ay nasa aklat ng Revelation. Ngayon, tingnan natin ano ang naging resulta ng pangako.
Ang mapanghahawakan ang pangako ay makakatanggap ng kaligtasan at langit, samantalang ang hindi mapanghahawakan ng pangako ay makakatanggap ng pagkawasak at impyerno. Sa Hebrews chapter 8 verses 10 to 12, sinabi na darating ang panahon na ang Diyos ay gagawa ng bagong pangako na kung saan ito ay hindi kagaya noong una, at ang pangakong ito ay isusulat sa ating puso at isipan at kakalimutan na ng ating Diyos ang ating mga kasalanan. Bakit kailangan nating maisulat ang mga batas ng Diyos sa ating mga puso at isipan at ito ay mapanghawakan? Dahil sinabi sa Revelation chapter 22 verses 18 to 19 na may babala na hindi natin pwedeng dagdagan o bawasan ang mga salita sa aklat ng propesiya. Ngayon, dumako na tayo sa ating main point, number 2. The Bible is the Holy Scripture. Bakit ito Holy Scripture? Dahil ito ay naisulat mula sa hilingan ng Diyos. Sa paanong paraan naisulat ang Biblia kung ang ating Diyos ay isang espiritu at hindi nakikita? Sa 2 Peter chapter 1 verse 21, sinabi na gumamit ang ating Panginoong Diyos ng 35 to 40 people na sinamahan ng kanyang banal na espiritu upang maisulat ang Biblia. Hindi ito mula sa sariling kaisipan ng mga taong ginamit niya, kundi ito ay mula sa kaisipan at puso ng Panginoong Diyos. Paano natin makikilala ang pagkakaiba ng katuruan na nagmumula sa ating Diyos at katuruan na nagmumula sa tao? Ang katuruan na nagmumula sa ating Diyos ay naipahahayag gamit ang isang pag-aaral ng kanyang salita o theology at ito ay mauunawaan sa pamamagitan ng revelation. Gaya na nakasulat sa Galatians chapter 1 verses 11 to 12 na kung saan sinabi ni Apostol Paul na ang kanyang gospel na ipinapahayag ay hindi mula sa gawa ng tao, kundi ito ay sa pamamagitan kundi ito ay natanggap niya mula sa revelation from our Lord Jesus Christ, kaya hindi ito pwedeng unawain sa sariling kaisipan ng tao, maliban na lamang kung ito ay ihayag ng taong ginagamit ng ating Diyos na sinasamahan ng kanyang banal na espiritu ayon sa nakasulat sa Acts chapter 8 verses 26 to 30 at sa 1 Corinthians chapter 2 verses 10 to 13. Hindi ito kayang unawain ng tao sapagkat ito ay sikreto ng Diyos, sikreto ng kaharian ng langit na itinago gamit ang talinghaga ayon sa nakasulat sa Matthew chapter 13 verses 10 to 11. At ang mga sikretong ito ay mahahayag sa takdang panahon, ngunit dahil hindi ito naunawaan ng tao na may takdang panahon para ito ay mahayag o mabuksan, gumawa ang tao ng iba't ibang katuruan at interpretasyon sa nilalaman ng Biblia ayon sa nakasulat sa Mark chapter 7 verses 6 and 9. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng iba't ibang mga katuruan at kaunawaan sa isang Biblia lang na pinagmulan. Mga katuruan at tradisyon ng tao na mas sinusunod at pinahahalagahan ng tao kaysa sa alamin ang mga salita at kilalanin ang nag-iisa at tunay na Diyos. Kaya bilang isang mananampalataya, suriin nating mabuti kung ang ating buhay pananampalataya ba ay ayon sa salita ng Diyos na dapat nating alamin at sundin at kung ito ba ay naaayon lamang sa katuruan ng tao at sa mga tradisyon ng tao lamang na ating nakagisnan at ito ay ating sinusunod na lamang. Mga kapatid, don't just be a churchgoer. Be a truth seeker.